Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nag-alala sina Shona at Masa dahil gabi na, ngunit bumiyahe pa rin si Gadon papunta sa farm. Naka-istambay roon ang 3 lalaking inutusan ni Gadon na pumunta sa rest house. Nagtaka si Ador dahil isa sa mga kasama nila ay tila kakaibang kilos na parang may masamang nangyari sa kanya. Dumating si Gadon at inutusan si Ador na magkatay ng manok. Pagkalipas noon, may inutos si Gadon kay Ador, ngunit nang bumalik ito, wala na ang lalaki at pati si Gadon bigla ring nawala. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Parang ganyan din. Hindi diretso sa mga tao. Tama ka, amigo. May inihandang espesyal na alak. Pero, teka, ikaw ba umiinom? Oo naman, pero hindi masyado. Baka malasing agad ako. Ay, nasan pala yung mga alalay mo? Kasama nila Ador doon sa kabilang mesa. Ganun ba? Ha? Oh, parang nagulat ka. Wala. Bakit parang pamilyar yung babaeng yan sa akin? Masaya lang ako na maraming bisitang dumating.
Masaya akong makakita sa pagdiriwang para kina Marlon at Dalia. Tama ka, amigo. Ang daming ang dumalo. Talagang grande itong handaan mo na to. Pero si Jabla, kanina pa ako tinititigan. Butit nandito ka, Aris, iho. Sabi kasi ni Tita Dalia, susunod ako kay Daddy. Ganun ba? Kasi magkakapitbahay sila, Dalia at Yaya Masa. Pati si Amar tito. Sabi niya, hinahanap daw ako. Oo. Kanina ka pa hinahanap. Totoo yun, Aris. Hinahanap kita kanina pa. Ang sabi ni Mami, nahiya ka raw sumama kasi ako daw ang nagsabi kay Tita Dalia na kailangan mong dumalo. Parang pamilya ko na rin kayo, Amar. Aris. Bukod pa sa ninong mo ko sa binyag. Magkakapitbahay ba tayo? Sabi nga po ni Mami, kayo daw po ang pumili ng pangalan kong Amar. Kaya nga, parang kayo na rin ang daddy ko, Ninong. Kung alam mo lang. Totoo yun, tito. Kaya si Daddy, kaibigan ni Ammar. Siya nga pala. Sige. Baka yung mga kaibigan nyo hindi pa kumain. Tawagan nyo sila. Opo, Ninong. Aris, tara na. Ang likod si Sir Artemis. May mahalaga daw siyang gustong sabihin, Dalia. Sandali lang. Hindi ba't sinabi niyang sa library sa 3rd floor tayo pupunta? Bakit parang papunta tayo sa ibaba? Nasa basement daw. Doon tayo pupunta. Ha? Bakit naman sa basement? Dalia, bakit ka tumigil? Madalas lang buksan ni Sir ang basement na yon. At gabi pa talaga parang kinikilabutan ako. Ha? Bakit ka biglang natakot, Dalia? Matatakotin ka pala. Parang may kakaibang presensya doon. Sandali, Marlon. Ano nga bang meron sa basement ni Sir Artemis? Dito ko ipaparada itong pick-up. Buti na lang at pinahiram sa akin sa ganon itong service na pick-up na hindi lang para sa farm, kundi magagamit ko rin sa ibang lakad ko. Bababa na ako. Dadaan ako sa harap ng gate ni Sir Artemis. At sana makita ko si Dalia. At sana rin. Teka lang. Si Aris yun siya yung nasa gate. Teka lang. Anong ginagawa ni Aris doon? Tatalikod na lang ako. Ayokong makita niya ako. Baka isumbong pa ako sa ama niya pag nakita niya ako dito. Mabuti pa, lalayo na lang ako at magmamasid mula sa malayo. Mahirap na. Ayaw kong makita ako dito. Delikado.
Dalia, ayun na naman yung binatang laging nakatambay. Malapit kay Amar. Oo nga. Pabalik-balik siya ron. Pero bakit kaya? Di pa rin siya nadadatnan ni Amar tuwing dumaraan? Kasi iba-ibang oras ang ensayo nila. May paparating kasi silang sports festival sa universidad. Kung saan sila nag-aaral, Dalia. Kasama sila sa mga player ng school. Oo nga. Kaya masaya sila. Positibo silang mag-isip. Umaasa na sila ang magiging kampyon. Sana nga, Dalia. Sana ganun ang mangyari. Ipinagdarasal ko rin yan para sa kanila bilang mga kaibigan. Tama ka dyan. Yan din ang hangad natin. Lalo na si Ma'am Ivana. Tama ka, Sir Marlon. Lagi ngang sinasabi ni Ate Ivana na parang anak na rin niya si Amar. Masaya siya kapag nakikita niyang nagtatagumpay ito sa mga gusto niyang gawin. Tama ka. Ganon din ang napansin ko sa kanya, Dalia. Masaya si Ivana ngayon. Kanina lang, narinig kong tumatawa siya habang nag-uusap sila ng Dalia. Siguro, dahil masaya rin siya, Mar. Naintindihan ko siya. Pero, alam kong hindi ito magtatagal. Kailangang malalaman niya ang katotohanan. Ngunit, sana nga, maunawaan niyang lahat. Umaasa kong ganun ang mangyayari pagkatapos ng mga pagsubok na dumating. Sir Artemis. Oh. Engineer Marlon. Narito po pala kayo, sir. Hinihintay ka namin ni Dalia. Alam ko. Sinabi ko sa kanya na may sasabihin ako sa inyong dalawa. Alam niyang magtatrabaho siya. Excited siya kasi inaasahan niyang kayo mismo ang magsasabi, sir. Oo. Sabik na siyang magtrabaho, Marlon. Magti-training muna siya, di ba, sir? Oo. Pero alam kong medyo mahirapan si Dalia sa una. Medyo sensitibo siya. Pero mabuti na rin yun. Ang magiging masinop o pagiging masinop niya ay di nasasayang. O sige. Pupunta muna ako sa basement. Sabihin mo sa kanya. Susunod kayo. Opo, sir. Heto na. Nakapagsisimula na ako rito. Dalia, alam kong nagugulat ka. Hindi ko akalain. Parang hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Kumpleto lahat ng gamit. Mga gadgets, computers. Halika, doon tayo sa master control room. Wow! Parang nasa international film ako sa nakikita ko. Kailan pa naitayo itong mga to? At anong klaseng negosyo ba meron si Sir Artemis? Isa itong laboratorio, Dalia. Talaga? Pero bakit may laboratorio rito? Yan din ang gusto niyang ipaliwanag sa atin.
Alam kong may laboratorio rito sa basement. Pero di ko pa alam kung ano talaga ang negosyo ni Sir Artemis. Ano? Malalaman natin mamaya. Yan mismo ang sasabihin niya sa atin. Hoy! Huwag kayong magagawan! Magbigayan kayo! Para kayong walang isip! Puro kayong agawan! Ay, mga swapang talaga ang mga ito. Alam na nga nilang hindi sapat yung mga saging. Nag-aagawan pa rin sila. Hoy nako, ang mahirap dito, may mga mahihina. Nako, kawawa sila. Kasi gusto mo naman nilang makakuha ng saging, hindi sila makakuha. Nako po. Pero laging nauunahan ng malaking unggoy. Hala, teka lang. Tingnan mo yung isa. Ang tanda-tanda na. Pero, nako! Ang gahaman pa rin. Hoy! Ikaw dyan! Matanda ko, Goy! Huwag kang sakim! Ibahagi mo yung makasagig sa kasama mo! Swapang ka talaga! Nako! Ayan na. Grabe talaga. Gahaman talaga ang unggoy na yun. Hindi man lang marunong magbigay. Pati yung saging ng iba, inagaw pa niya. Ay, naku. Sakim talaga. Ayun pa yung isa. Di man lang nakakuha na kahit isang peraso lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Iwan ko na lang kayo. Teka lang. Baka mapilitan akong lumapit sa kanila. Pero teka lang. Delikado to Baka pag lumapit ako, naku, gawin pa akong saging ng mga unggoy na to. Ay, matuto sana silang makontento sa buhay nila. Ay, isa lahat yung saging na pagkain nilang lahat. Swapang talaga. Yung si Ador talaga. Hindi niya tinutupad ang napagkasunduan namin. Akala niya yata, basta't pogi siya, okay na. Ang dami pa niyang pagkukulang sa trabaho niya rito sa farm. Kapag nalaman nung matandang may alam sa sekreto niya, baka siya pa ang maparusahan. Lalapit ako sa kinaroroonan ng mga unggoy. Malayo na si Ador. Hindi niya makikita ang gagawin ko. Sige. Subukan ko ngang hipnotisin ang mga unggoy na yon. Pero bago ko yun gagawin, gagawin ko silang parang mga robot. Ano nga bang silbi ng itim kong kapangyarihan kung hindi ko ito ipapakita sa mga nilalang dito sa mundong ito?
ba? Dito ka na pala sa rest house. Isabela. Ay, siyempre, para may mapaglibangan. Dalawa lang tayo rito. Ayaw mo ba yawn, ha? Magkita at mag-usap tayo kahit sandali. Ay, oo nga naman. Masaya ang buhay mo, ador tao. Pero halatang pagod ka sa dami ng trabaho mo. Busog ang mga alaga sa farm, Inidabla. Yan ang mga sinasabi ko sa'yo. Pero huwag kang magtaka kung minsan may mga nagwawala sa mga unggoy mo. Nagwawala. Bakit naman? Kasi pag gutom na sila at walang makain, magiging marahas. Alam mo ba kung anong ginagawa nila, ha? Nag-aaway. At kapag nagkagulo na, aba, para silang mga taong nagpapatayan. Ano ka mo? Parang ikaw rin, Ador. Katulad mo sila. May mga kamay. May mga paa. Ano bang sinasabi mo, Inidabla? Mabuti na lang at sanay na ako na makipag-usap sa'yo. Kung hindi, nako, baka takot na ako sa mga sinasabi mo. Tinatawanan mo ba ako? Grabe ka. Oh, naririnig mo yon? Tingnan mo sila. Papalapit na. Ador. Nakaw! Ang dami nilang naglalakad! Parang mga taong nagmamarcha! Naku, delikado! Ador? Mga tao ba ang nakikita mo? Sigurado ka ba? Mukha lang silang tao sa paningin mo. Pero mga alaga mo yan, ha? Anong ibig mong sabihin? Teka lang. Mga unggoy pala yun. Mga unggoy, lumapit kayo rito. Sige! Wag! Lumapit Huwag mo silang kayo! tawagin! Ganyan ba? Hoy, mga unggoy! Bumalik kayo sa lumayaw doon! Doon kayo! Ayan na sila! Wag ako! At ikaw ang gusto nilang lapitan! Huwag kayong lumapit sa akin! Si Sir Artemis ang tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello, Riani. Sir, napatawag po kayo. May mahalaga ba kayong sasabihin? Si Amar, ipaalam ko sana sa'yo na isasama ko ulit. May naalala kasi akong pupuntahan at gusto niyang sumama sa lakad ko ngayon. Ha? Saan naman kayo pupunta, sir? Gaya ng dati, mamasyal lang kami. Sige po. Basta kayo, Sir Artemis. Nagtitiwala ako sa inyo, lalo na pagdating kay Amar. Salamat, Riani. O sige, bye. Bye po. Magkasama na naman sila. Mabuti na rin siguro yon. Gusto naman ni Sir Artemis
na laging kasama si Amar. Pero si Ate Ivana, kung siya naman ang kausap ni Amar, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nakikita ko kasi, parang malapit ang kalooban ni Amar kay Ate Ivana. Masakit sa akin. At nag-aalala ako. Baka darating ang pagkakataon, mawawala sa akin si Amar. Balik dyan, sir. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!